hindi na naka-crossover ng 2022, 2026. Pero nandito ka pa din. Tignan mo nga yung katabi mo, salamat nandito ka. Salamat nandito ka. Woo! Hallelujah! Salamat nandito ka, kapatid. Ako'y nagagalak nandito ka. Alam nyo, ngayong araw na to, January 2 po, 1 month po, 1 month na pong nawala ang aking tatay. December 2 nung nawala po si Papa. So, monthsary ngayong araw na to. Hindi siya monthsaring masaya kasi 1 month na nawala na si Papa. So, hindi ko pa rin nararamdaman kasi nandito kasi kami sa Bahrain eh. Nung mga 18 years na po ako dito sa Bahrain. So, madalas lang nakausap ko si Papa pagka, alam mo yung occasional lang, hindi masyado. Although, sobrang close kami sa Papa ko. Pero hindi ko talaga masyadong ramdam na wala pa siya dahil nga nandito kami. Pero sa Pilipinas, maya't maya nandun sila sa puntod ng Papa ko. Lagi silang nagpipiknik doon sa puntod, na nakikita ko na lang yung pictures. So, I still hadn't done my mourning actually. Sabi ko nga, pupunta ako, lalabas ako ng bansa para mag-mourn. Hindi ko rin na pa nagagawang mag-mourn. I mean, mourning in a sense na alam ko wala na si Papa, alam ko nasa piling na siya ng Panginoon. So hindi ko pa siya nararamdaman talagang hindi pa nagsisink in sa akin na wala na ang Papa ko. But then I thank God for the 86 years na nakapiling ko ang aking Papa. And naka-crossover pa ako sa 2026. Hindi porke si Papa ay matanda na, hindi na siya naka-crossover. Pero ako, praise the Lord, naka-crossover sa 2026. Sino nagpapasalamat naka-crossover ka sa 2026? May pinagdaanan ka ng 2025, pero naka-crossover ka. Sino may mga pinagdaanan ng 2025? Sino may matitinding struggle ng 2025? Pero, hindi ka pinabayaan ni Lord. Nandito ka. Amen. Tignan mo ulit yung katabi mo. Salamat, nandito ka. Salamat, kasama ka pa namin ng 2026. Praise the Lord. Amen. Okay, masyado bang malakas ang aking boses? Okay. So, kinanta po natin kanina yung battle cry. Makinig kayo maigi, yung battle cry natin last year, yun yung dahilan bakit tayo naka-crossover. Bakit? Kasi nanampalataya tayo sa Panginoon. We were having our watchman attitude. Nag-arise tayo bilang watchman. Nanalangin tayo. Sino naging prayerful ng 2025? Mas naging prayerful ka. Mas naging mas naging sinik mo ang presensya ng Panginoon ng 2025. Sino masasabing nangyari sa kanya ng 2025? Na mas lumalim siya kay Lord. Mas lumapit siya sa Panginoon. Amen. Amen. Kaya po, salamat sa Panginoon. Itinawid niya tayo ng 2025 at eto na tayo sa 2026. And as a tradition po ng Jesus Christ Saves Global Outreach, sa first Friday ay i-unveil natin ang battle cry. Ibig sabihin po, i-share ko sa inyo ano na naman ang ating isisigaw sa 2026. Amen. Sino excited? Ito'y battle cry. Ibig sabihin, may digma ang nagaganap. Spiritual, physical, emotional. Ang daming battle kang kakaharapin. Pero victorious ka kasi kasama mo ang Panginoong Jesus sa 2026. Pero kailangan meron kang battle cry. May isisigaw ka. Amen po ba? Battle cry po is nagpapalakas sa atin kasi ito yung talagang pinanghahawakan natin sa taong darating. Amen. Last year, ang ating battle cry, ito po, ang ating battle cry, sinigaw na natin kanina. In Christ Jesus, let the watchman anointing through prayers and alertness come alive in 2025.
Yan po yung ating battle cry. In Tagalog, kay Kristo Jesus, tayo ay tumalima sa kapangyarihan ng Diyos sa panalangin at pagbabantay sa taong 2025. Nagawa po ba natin yan as a church? Yes, actually, nung anniversary natin, yan pa po ang ating, kumbaga, yan ang ating logo, yan ang ating theme, Watchman Arise. Amen. Because we would like the church to be arising as watchman, yung anointing ng Panginoon ay maranasan natin na, kumbaga, patuloy tayong nananalangin kahit anong mangyari sa buhay natin, manalangin po tayo. Amen po ba? So, yun po yung ating battle cry last year. So, eto naman po tayo ngayon. Wag kang kukurap, kapatid, wag kang pipikit, napaka-importante na alam mo to. Ayun. So we move from 2025 into 2026. What comes next during watching and praying? Kapag ikaw ay nagwa-watch, nagpe-pray, anong nangyayari? It brings spiritual strength. Lumalakas yung iyong spiritual na buhay. Siguro kung hindi ka naging prayerful, watchful, ewan ko na lang kung ano nangyari sa spiritual na buhay mo. Lugmok ka. Hindi ka na tatayo. Amen. Mahahayaan mo na lang na ikaw ay biktima ng kaaway na sasabihin mong gano'n, eto, kamusta ka na? Eto, pastora, mukhang nanalo ang kalaban sa buhay ko. Hindi ko gustong pakinggan yun na pagka kinumusta kita, ay pastora, naku, naisahan na naman ako ng kaaway. Hindi pwede yun. Dapat you are prayerful, you're watching so that you become spiritually strong. Sabi mo, spiritually strong. Kilala nyo sarili nyo kung spiritually strong kayo o hindi noong mga panahong may problema kayo. Amen. Lumalakas yung discernment mo. Alam mo kung ito'y gawa ng kaaway o padala ng Panginoon. Minsan, the enemy will come na parang angel of light. Akala mo, eto na yun. Nag-pray naman ako at naramdaman ko, yun ang pinapagawa ni Lord. Pero kung iyon ay taliwas sa salita ng Panginoon, hindi po galing sa Panginoon. Makinig kayo maigi. Sa mga online na nakikinig dyan, hindi porke nag-pray naman ako. Pero nag-pray ka pero hindi ka nakinig kay Lord. Nag-pray ka, Lord, ganito ang gagawin ko, blah, 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 blah. Amen. Tapos lumarga ka, hindi ka nakinig sa Panginoon. Sino naniniwala? Totoo, diba? Nag-pray ka pero hindi ka nakinig afterwards. Nag-pray ka, Lord, etong gagawin ko. Ini-entrust ko po sa iyo sa pangalan ni Jesus. Amen. Tapos umalis ka. Yung pala, may warning si Lord, huwag kang tutuloy. Pero tumuloy ka pa din. Yung discernment mo, kailangan you watch and pray and makinig ka sa Panginoon. Huwag kang larga ng larga. Ano pa ang nidudulot ng ating watching and praying? Ibig sabihin, nagsasakripisyo kang nananalangin. Anong meron? Readiness to what God is doing next. Hinahanda ka ni Lord. Ano pa ba ang gusto ni Lord sa buhay mo? Do you think hanggang dyan ka na lang? No. May plano pa si Lord sa'yo. Amen po ba? Tignan mo ang katabi mo, kapatid, may plano pa si Lord sa'yo. Hindi hanggang dyan ka lang. Hindi hanggang dyan lang. Hindi hanggang dyan lang. May plano ang Panginoon sa'yo. Maghanda ka. Amen. Brother Moy, humanda ka. May gagawin si Lord sa'yo. Amen. Humanda ang bawat isa, may gagawin si Lord. Akala mo hanggang dyan na lang pero may gagawin si Lord. Pastora, parang negative na lang. May gagawin si Lord. Humanda ka. Sabi mo sa katabi mo, humanda ka. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Alam nyo, isa pa sa mga resulta ng pagwa-watch and pray, strength to overcome temptation. Lumalakas ka, mapagtatagumpayan mo ang tukso na dumarating sa buhay mo. Amen. Let's read Matthew 26 verse 41. Amen. Basahin po natin. Watch and pray, lest you enter into temptation. The spirit indeed is willing, but the flesh is weak. Harapin po natin ang katotohanan. Andyan ang tukso ali-aligid sa'yo. Tama ba? At mapagtatagumpayan mo lang ang tukso kapag ikaw ay nanalangin. Watch and pray para hindi ka
kumbaga maka-enter sa temptation. Alam mo, temptation bait o kaya patibong ng kaaway. Makinig kayo maigi. Patibong ng kaaway. O ano pa ba sa mas mababaw na salita ang patibong? Ano yung tawag dito? Ano yan? Pain ng kaaway. O, nakapain na yan. Anuhin ka na. Sisilain ka. Watch and pray lest you enter into temptation. Para hindi ka mapasok o mabitag ng kaaway, the spirit indeed is willing, but the flesh is weak. Gusto ng spirito mong gawin ang isang bagay, pero ang mahina. Bakit? Kasi hindi mo na-overcome sa panalangin itong flesh na to. Are you with me? Gusto ko din kasing umattend, pero ang bigat ng katawan ko para hindi ako makagising ng Friday. Tabi-tabi po. The spirit is indeed willing, but the flesh is weak. O wag naman kayo dyan magagalit sa akin, kayo na nasa online. Si Pastora naman, porque wala ako sa physical na gathering hindi po. Ibig ko sabihin, eto talaga yun Itong kalaban natin. The spirit indeed is willing, but the flesh is weak. Yung mga iba nga dyan sa inyo, galing pa sa duty, hindi na natulog, pero dumalo. Bakit? Yung spirito nila, hungering for the presence of God. Kapag ako, mahina na nga ako physically, hindi pa ako lumakas spiritually, saan na ako dadamputin? Hello? Kaya they make a decision, kahit na puyat, kahit hindi na nakatulog, dadalo pa rin because they believe the spirit needs feeding. Sabi mo, feeding. Kailangan kumain. Yung ang tiyan mo, pagka hindi mo pinakain, maingay, di ba? Grr, ganun. Parang, ang sakit-sakit ang tiyan mo kasi nalipasan ka ng gutom. Hello? Pero spiritual mo, nakalipas na ang ilang linggo, hindi kumakain yung spirito mo, pero hindi mo nararamdaman na gutom na pala yung spirito mo. Mapapansin mo yan, lagi kang magagalitin. Mapapansin mo yan, lagi kang nasasaktan, sensitibo ka. Ay, yung spirito ko, hindi na malusog. Bakit? Madali ka nang na-offend. Tabi-tabi po, madali ka nang nagre-react sa mga bagay-bagay. Pero kapag ka spiritually, nagbabantay ka, kahit anong narinig mo dito, lalabas dito. Amen po ba? Kahit na anong hindi ka apektado. Bakit? Kasi ikaw ay nagbabantay. Alam mo, nadidiscern mo, ay, si Satan lang yan. Gusto lang niya akong palungkotin. Gusto lang niyang nakawin ang joy sa buhay ko. Amen? Amen po ba? Pero kapag ikaw ay nagbantay, hallelujah, nanalangin, kapag mayroon kang naririnig, mayroon kang nararamdaman, nakakaiba, bring it in the presence of the Lord and pray. Huwag mo ding ilalabas agad sa Facebook. Huwag mo ding Amen po ba? Kay Lord ka lumabas. Kay Lord ka muna magsabi. Thank you, Jesus. Tuloy natin. Madami tong outline na to. Madaming When you watch and pray, what do you receive? Spiritual strength to resist sin. Meron kang natatanggap na kalakasan para i-resist ang kasalanan. Amen. Yun nga, natutukso kang magkasala, magalit, o natutukso kang gawin ang mga hindi nakakalugod sa Panginoon. Wala naman nakakakita. Hello? Hindi naman Friday ngayon. Hello? Pero alam nyo, nakikita tayo ng Panginoon. Amen po ba? Nakikita tayo ng Panginoon. But when you watch and pray, meron kang kalakasan na nare-resist mo ang kasalanan. Amen. Kumbaga, alam mong kasuklaman ng kasalanan. Pero pag hindi ka nagwa-watch and pray, yung kasalanan, may entertain mo na. Mawa-welcome mo na siya na parang ang dating, parang hindi ka na masyadong nabibigatan dun sa bagay na yon. Na parang minsan na-justify mo na, ginagawa din ng iba. Gagawin ko din. Alam nyo yun? So, you are strengthened. Meron kang spiritual strength para i-resist ang kasalanan.
Amen. Nai-endure mo ang trial kapag ikaw nagpe-pray, nai-endure mo na pagtatagumpayan mo anumang hirap ng buhay. Amen po ba? Mahina. Sino dito may trials? Gusto mo mapagtagumpayan ng trials? Watch and pray. Amen. Kumusta yung prayer life natin? Kumusta ang prayer life ninyong mag-asawa? Kumusta ang yung family altar? Kumusta ikaw? Kamusta ang pananalangin mo? Amen po ba? Kalabitin mo yung katabi mo. Kamusta kapatid ang pananalangin? Kamusta ang pananalangin? You will endure trials kapag ikaw ay nagwa-watch and pray. And you stay faithful in easy and hard seasons. Praise the Lord. Faithful ka kay easy ang season mo or hard. Bakit? Matindi yung pinagdadaanan mo. But then, you stay faithful sa Panginoon. Bakit? Watching and praying ka. Anong sekreto ulit? Watch and pray. Watch and pray. So, yun po yung ating battle cry ng 2025 na eto tayo ngayon, successful, faithful kay Lord, na pagtagumpayan natin yung mga problema na yan. Pero alam niyo po ba, itutuloy po natin ang 2026. So in 2026, walking strong in faithfulness, purity, focus, and discipline despite pressure. So akala niyo ba, hay, salamat, tapos na ang 2025. 2026, marami pa rin tayong haharapin. Pero, tayo'y malakas. Napagtagumpayan na natin last year, natutunan na natin maging faithful last year. Dapat, tindihan mo pa ang faithfulness mo ngayong taon na to. Amen? I-purify pa tayo ni Lord, lalo na sa mga motibo ng puso natin. Lalo pa tayong mag-focus sa Panginoon. And lalo pa tayong madisiplina kahit na ano yung pinagdadaanan natin. Amen po ba? Disiplinahin po tayo ng Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Madisiplina ang ating flesh na wag na lang tayong tulog ng tulog. Kundi kung kailangan gumising, manalangin. Amen. 1 Thessalonians 5 verse 6. Therefore, let us not sleep as others do, but let us watch and be sober. Amen. Yes po, pwede nating i-sacrifice part of our sleep so that we can pray. Amen po ba? Amen po ba? O wag yung tulog mo, yung pagbabasa mo ng mga feeds sa Facebook, yung mga panunood mo ng YouTube, i-sacrifice mo lang din yon. And watch and be sober. Amen po ba? Bawasan natin yung ating watch time and i-spend po natin sa pagbabasa ng Biblia. Amen po ba? Sino nakaka-identify? Pagka wala telepono sa'yo, hindi ka mapakali. Bakit? Kasi alam mo yun, sanay ka na, scroll ka na ng scroll ng telepono. Nagkakaintindihan tayo? Sino ang hindi? Sino ang hindi? Asan ang telepono mo? Minsan, saan? Kahit saan ka. Kumakain ka, nasa banyo ka, nasaan ka. Alam nyo, ilang beses na ang aking telepono, minsan, hindi ko alam yung pala. Dala-dala ko kung saan-saan kasi. Kaya minsan, napapahamak, na babagsak kung saan-saan. Minsan hindi mo alam kung ano unahin kung iingatan yung telepono o yung isang bagay na hawak ko. Minsan na nahuhulog sa tubig yung telepono. Alam niyo yung bakit? Kasi parang kala mo hindi ka mabubuhay nang walang telepono kahit nasaan ka. Tama ba? Paano pa yung mga maraming teleponong hawak? Ang hirap-hirap, hawak-hawak mo lagi. Nagkakaintindihan tayo? Hindi ka nakakatulog kasi yung telepono mo ang dahilan. Telepono mo ang salarin. Madaling araw, uy, naka-online pa si sister. Ano oras na? Nagsisilipan tayo. Ako din, naka-online din. Nakita ko kung sino yung mga naka-online na madaling araw. Hindi pa to natutulog. Hello? Pero, puro sila hindi nagpe-pray. Puyat ng puyat sa maraming bagay, hindi naman nagpe-pray. Are you with me? Ang daming ngiti. Nakangiti sila. Nangingiti sila. Totoo ba?
sinasabi ko. Nangingiti din ako kasi nakikita ko din ang sarili ko. But let us not sleep as others do, but let us watch and be sober. Tayo po ay magbantay. Sabi mo sa katabi mo, magbantay. Hindi magbantay, manood ng kung ano-anong pinapanood. Manood ka na sa pananalangin. Watch meaning, watchman, yung mapagmasid. Kasi nagmamasid ka para alam mo kung ano ipagpipray mo. Nabalitaan mo nangyayari sa Pilipinas, ipagpe-pray mo. Nabalitaan mo nangyayari sa Bahrain, tumaas ang gasolina, tumaas ang fees ng ano. Hindi ka dapat mag-panic, kundi manalangin, ipag-pray na maging stable ang economy ng Bahrain. Amen. Na in all these things, may ikakabuti pa rin po para sa ating mga expatriates. Na alam nyo, maaring pangit ang nangyayari, but God is able to use the circumstance para i-bless ka ni Lord. Malay mo, yung inaantay mong matagal ng increase, yung pala'y pagkakataon mo para i-increase ka na ng Panginoon. We will never know. We do not limit the plans of God, but we trust God na hindi mo to kaya kung wala ang Panginoon sa buhay mo. Amen. Let's proceed. Ito'y sa number 2, revelation and readiness for God's move. So, kumbaga, God is giving us revelation at inihahanda ka ni Lord sa kanyang mga mighty move sa buhay mo. Amen. Kaya kung humanda ka, sabi mo sa katabi mo, humanda ka. Luke 12:35 to 37. Ready, read? Let your waist be girded and your lamps burning, and you yourselves be like men who wait for their master when he will return from the wedding, that when he comes and knocks, they may open to him immediately. Bago ko kunin yung 37, sabi niya ganun, let your waist be girded and your lamps burning. Kumbaga yung waist mo girded, naka-belt ka. Ibig sabihin ng belt kasi ready ka lagi. Di ba? Pagka matutulog ka na, tatanggalin mo na yung belt mo. Ibig sabihin, okay na sa'yo. Pero kapag kailangan mong kumilos, di ba? Sino sa inyo na nalalaglag ang pantalon, tatakbo sa, hindi, di ba? Magbe-belt kayo kasi kailangan girded. Ibig sabihin, kailangan, when you go, you're always ready. Amen. And your lamps burning. Ano ibig sabihin ng lamps burning? Kasi halimbawa, madilim na madilim. Kailangan meron kang lampara, parang flashlight. Ganun yun eh. Kasi madilim. Paano ka lalabas? Paano mo makikita? Ganun din kailangan yung lamps burning. Ibig sabihin, bilang isang Kristiyano, yung lamp natin ay burning. Ibig sabihin, nag-uumapoy yung ating lampara. Yung pananampalataya mo, nag-uumapoy. Yung panalangin mo, nag-uumapoy. Hello? Pagka bigla kang tinawag, halika, pag-pray natin. Ay, pasensya ka na, pastora, hindi pa ako ready. Mukhang hindi ako ready kasi pakiramdam mo hindi ka ready. Kasi hindi, alam mo yung sarili mo, alam mo hindi ka masyadong nagpe-pray lately, hindi ka nagbabasa, pero kapag ready ka lagi, tinawag ka, halika, pag-pray natin. Sige po, pastora, I will go. Naalala ko meron akong nung namatay ang papa ko, may kinausap ako, bro, pwede ka ba mag-share? Bigla siyang kinabahan. Sabi niya, pastora, hindi ko kakayanin, hindi ako ready. Ganun. Pero alam niyo, kapag ready ka, kahit na biglaan ka, Brother JP, mag-share ka ng gospel. Sabi ko, wala, kailangan ready ka, Brother JP. Alam mo yun, ako pa man din, nanggugulat ako. Pagka halika, sister, minsan inuumpisan ko sa, pray mo ang pagkain. Nagugulat kayo, si pastora naman, di ako ready. Kailangan lagi kang ready. Kailangan may baon ka. Malapit nang dumating si Lord. Your lamps burning, and you yourselves be like men who wait for their master when he will return from the wedding, that when he comes and knock, they may open to him immediately. Kumbaga saan is darating ang amo. Hindi mo alam kung anong oras, pero ready ka. Hindi ka natutulog. Hello? Ang ibig sabihin dito yung bantay, kumbaga, or kumbaga tauhan sa bahay. Ready daw dapat yung belt niya, girded, yung lamp niya, burning. Kasi pag dumating ang amo, biglang, teka lang, may kumakatok. Magsisindi pa siya. At,
or paano kung natulog na malalim, hindi niya nakagising. So, alam niyo yun, ibig sabihin nito, hindi mo alam kailan darating ang amo. Pero, kailangan ready ka. Anytime dumating si amo, bubuksan mo ang pintuan. Ibig sabihin, etong amo na to na parating, si Lord Jesus. Anytime darating si Lord. Pero ikaw, kapatid, are you ready? Are your lamps burning? Baka mamaya, tagal naman dumating ni Lord, medyo pastora, medyo mag-aano muna ako, mag-i-enjoy muna ako sa labas. Ang tagal naman dumating ni Lord. Verse 37, anong sinabi ng Panginoon? Blessed are those servants whom the master, when he comes, will find watching. Assuredly, I say to you that he will gird himself and have them sit down to eat and will come and serve them. Ito daw po yung servant na dapat pag dumating ang amo, ready siya dahil nagbabantay. Kumbaga, ang tagal naman dumating ni amo, pero magbabantay hanggat dumating si amo. Hindi siya yung natutulog, total, matagal pa naman si among dadating, tutulog muna ako. Hindi po. Big sabihin nun, we as Christians, we should be watchful. Sabi mo sa katabi mo, watchful. Dadating na si Lord, dapat watchful. Huwag ka nang lalayo, huwag ka nang tawag dito, lumalayo pa, tapos saka ka na lang babalik. Bumalik ka na, kapatid. Hallelujah. Watching and praying keeps your spiritual awakening. Ito, binibigyan lang namin kayo ng mga pointers para maintindihan nyo, paulit-ulit, kumbaga, para makita ninyo anong resulta ng watching and praying. It keeps your spiritual awakening. Kapag ka ikaw ay nagwa-watch and nagpipray, gising ka spiritually. Amen. Aware ka. Yung heart mo, prepared ni Lord. Pine-prepare ni Lord ang puso mo. Amen po ba? Kapag ka, hindi okay ang puso mo, pinapaayos mo kay Lord habang ikaw ay nagpipray. Amen. Sino nagpipray na hindi umaayos ang puso? Di ba pag nagpipray ka, umaayos ang puso mo? Kasi inaayos ni Lord eh. Nagpapaayos ka. Pagka lumabas ka sa prayer cabinet mo, you're humbled. Na-humble down ka. Naalala mo, ako may mga desisyon akong mali at humihingi ako ng tawad kay Lord. Na sabi ko, Lord, forgive me from all unrighteousness. Marami akong mga maling at naging move sa buhay. So, humihingi ako ng tawad kay Lord. Amen. Divine opportunities with Jesus' direction. So, kapag ka ikaw ay nag-watch and pray, bumubukas ang divine opportunity sa pamamagitan ng pagdadirect ni Lord. Alam niyo yung divine opportunity, yung hindi ikaw ang gumawa, si Lord ang gumawa. Si Lord ang nagbigay ng opportunity. Minsan walang opportunity, but God opens opportunity to minister to people. Minsan akala mo, hindi naman yan tatanggap kay Jesus kasi napaka-close ng puso niyan. Napaka-sarado, kandado, barado yan puso niyan, hindi yan bubukas. Pero hindi mo kilala ang Panginoon. Si Lord expert sa pagbubukas ng mga sarado, kandado at baradong mga puso. Handa na palang tumanggap sa Panginoon. Ikaw na lang ang hindi naniniwala kasi hindi ka nagwa-watch o nagpe-pray. Pero pag nag-watch and pray ka, pinapakita ni Lord, malapit na, opportune time, tatanggap na siya sa Panginoon. Amen po ba? Hallelujah! Praise the Lord. In 2026, this means being alert to God's timing, open doors, and new assignments. Sa 2026, dapat maging alert ka. May ginagawa si Lord. Baka yung mga matagal mo nang hinihingi, iniiyak kay Lord, this is the timing of God. Amen. Open doors. Marami pang doors na bubukas. Akala mo dun ka na lang, hanggang dyan ka na lang. Pastora, dito lang talaga ako. Ilang taon ka na, dyan pa rin. Pero may binubukas palang door si Lord sa'yo. Amen po ba? Baka may
maganda pang opportunity na inaalok si Lord sa buhay mo. Pero you have to pray. Kaya nga watching and praying para ma-discern mo alin ang kalooban ng Panginoon. Magpatuloy ka ba sa kinalalagyan mo o may binubukas na door si Lord at doon ka dapat pumasok. Amen po ba? And new assignments. Sabi mo new assignments. Pagka na-receive mo yung word na new assignments, ay, ibig sabihin, dagdag trabaho yan, pastora ha? New assignments. May mga bagong assignments. Hallelujah. New assignments. Sino excited sa new assignments? New assignments. Bibigyan ka, yung mga hindi mo nare-receive na assignments, may ibibigay na assignment sa'yo. Ala, si pastora naman, ano ibig sabihin mo sa new assignment? Parang pagka new assignment, parang nabibigatan ka. Be excited sa bagong assignment. Amen po ba? That means promotion. Hindi ko alam kung sa trabaho yan, or sa ministry, or ano ba? Anong assignment? Saan bang assignment pa? Yung pala, yung boss mo, tinitest ka lang niya, binigyan ka ng bagong assignment, pero walang increase. Parang sabi mo, grabe naman, puro na lang trabaho ang dumadagdag sa akin, wala na lang akong increase. Yung pala, tinitest ka lang din, bibigyan ka ng new assignment, tapos to follow yung increase. Praise the Lord, hallelujah. Amen. Amen. Number 3, peace and protection amid shaking. So, bibigyan ka pa rin ng Panginoon ng kapayapaan and protection kahit na medyo shaking ang nangyayari sa buhay mo, nasi-shake ka na, pero may kapayapaan ka at may protection ka. Let's read verse Philippians 4:6-7. Be anxious for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your request be known to God, and the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and minds through Christ Jesus. Ang sarap nito. Huwag ka daw anxious sa mga bagay-bagay. Ano ba yung anxious? Ano yung anxious? Balisa? Ano pa? Ano ba yung anxious? Nag-aalala. Sino na nakikita niyan sarili niya dito sa area na to? Nag-anxious ka, nag-aalala. Pero ang sabi ng Panginoon, huwag ka daw maging anxious sa mga bagay-bagay, but in everything by prayer and supplication, amen, with thanksgiving, let your request be known to God. Magpasalamat ka na lang at ilatag mo sa Panginoon yung mga prayer request mo, amen, at pag alis mo sa prayer cabinet o prayer room mo, and the peace of God which surpasses all understanding. Yung kapayapaan ni Lord, hindi mo kayang intindihin yung mga circumstance. Bakit hanggang ngayon, Lord? Yung iniiyak ko, ito pa rin ako. Lord, you don't understand, but the peace that surpasses all understanding will guard your heart and mind through Christ Jesus. Anong gagwardyahan niya yung puso mo at yung isip mo para hindi ko ano-anong ilalagay ng kaaway at pinapatulan mo ang mga injections ng kaaway. Are you with me? Sa totoo lang, si Satan lang ang naninira ng ating takbo ng utak. Are you with me? Maayos ka naman, maayos na, maya-maya bigla na lang kung ano-anong pumasok sa utak mo, kung ano-anong nangyayari. Nagkakaintindihan tayo? Mamaya, ang saya-saya mo, bigla mamaya, ang lungkot mo na. Ninanakaw ng kaaway ang joy mo. Maya-maya, okay kayo mag-asawa, maya-maya, nag-aaway na kayong mag-asawa. Sa maliit na bagay, pinalaki ng pinalaki. Bakit? Kasi nga, hello? When you become anxious about something, nakakapasok na ang kaaway. Kaya sabing ganun dito, ulitin ko, Philippians 4:6-7, i-memorize nyo yan. Ilagay nyo pa sa kwarto nyo para hindi nyo makalimutan. Be anxious for nothing. Amen. But in everything by prayer and supplications. Kapag hindi ka na nagpipray, nagiging anxious ka na. Tabi-tabi po. Totoo, hindi. Hindi ka nagpipray, anxious ka. Pag anxious ka, sabi mo, di ka na naman nagpipray. Sabi mo pagka nag-open up nababother ko. Kayo mag-asawa, maging ano nyo yan, maging
Gauge nyo yan kapag anxious na, halika mag-pray tayo. Anxious ka lang hindi kailangan natin ng prayer. Amen. Amen po ba? Pray. Let your request be known to God. Sabi, dalhin mo sa Panginoon yung prayer request mo para may kapayapaan ng puso mo. Amen. At yung kapayapaan na yon hindi kayang ibigay ng mundo. Tanging Panginoon ang kayang magbigay ng kapayapaan na yon. Amen. At gwagwardyahan ng puso mo. Alin ang gwagwardyahan? Puso at isip. Kasi dito at dito ang atake. Hello? Inaatake ka dito, inaatake ka dito. Pero alam nyo, ang kapayapaan ng Diyos, maghahari sa puso mo, maghahari sa kaisipan mo. Amen po ba? We belong to a victorious company, which is company of God, the kingdom of God. Victorious po. Kaya po, pagka may nararamdaman ka na kayo, Satan, out! Pagka may pumapasok na sa utak mo, in Jesus' name, lumayas ka, ikaw, negatibong kaisipan, lumayas ka, wala kang karapatan, ang kapayapaan ng Panginoong Jesucristo ang aking dalangin at ang aking iniimbitahan. Alam niyo yun, wasakin niyo, palayasin ninyo, agam-agam kapag ang puso ninyo ay napupuno na ng kung ano-anong agam-agam, palayasin niyo po yun. Amen. Hayaan niyo na ang panalangin po ang patuloy na maging angkla ng ating pananampalataya because our prayer builds peace. Amen. Pag ikaw ay nananalangin, napupuno ka ng kapayapaan. Amen po ba? So, ang taong 2026, kapayapaan. Amen. Peace be still sa buhay natin. Ano mang mangyari, peace be still. Hallelujah. Divine covering. Kapag ka ikaw ay nananalangin, may divine covering. Ibig sabihin, kahit tayo sa paglabas natin, pagmaneho, divine covering. Amen. Hindi, may mga nangyayari pero ikaw napoprotektahan. Amen po ba? Grabe yung divine covering ni Lord. Kapag ka ikaw ay nananalangin, alam mo sa puso mo, iniingatan ka ng Panginoon. Amen. And yun nga, guarded heart, mind, and emotions from confusion or fear. Amen. Kapag ka ikaw ay nananalangin, naiingatan, nagugwardyahan ng puso natin. Amen. Na hindi po natin ma-entertain ang mga negative emotions, negative feelings. Yung mind natin, protektado, and wala pong puwang sa ating pong confusion and fear. Amen po ba? Amen. Praise the Lord. So sa 2026, the peace will sustain us. Amen. In 2026, this peace will sustain you through transitions and prepare you for restoration. Ang kapayapaan na to, susustain ka. Alam niyo yung sustain, yung sasamahan ka. Okay? Sasamahan ka sa mga mangyayaring pagbabago sa buhay mo, transition. Amen? May mga transition. And prepare you for restoration. Ihahanda ka ni Lord sa restoration. Nagkakaintindihan tayo? Maaaring hindi nyo pa ito naiintindihan, pero pag dumaan na kayo sa 2026, ay, yung pala yung ibig sabihin nun. Pero we are giving you as a forward. Ibig sabihin ng forward, binibigay na mangyayari pa lang. Amen? So makinig kayo maigi. Praise the Lord, nandito kayo, napakinggan nyo to. Ang word natin for 2026, in Christ Jesus, those who have watched and prayed shall walk in strength, revelation, and peace. Hintuan muna natin yan. Tayo, na nung 2025, dumaan tayo, nanalangin tayo, nag-watch and pray tayo, ay lalakad tayo ngayon sa kalakasan, revelation, and peace. For the year ahead shall not break them, but build them. Etong dadating po na taon ay hindi po ito wawasakin tayo, pero ibibuild niya tayo. So ang 2026, hindi niya tayo kaumpisa pa lang ng taon wala pang bagong taon tumaas ang gasolina, tumaas ang visa, nagkakaroon na ng dug yung puso. Hello? Huwag ganon. For the year ahead shall not break them, but build them. Not confuse them, but confirm them.
not drain them, but deliver them into God's destiny. Hallelujah! Praise the Lord! In 2026, you will not be broken, but God, amen, will build you, kapatid. In 2026, hindi ka mako-confuse, ano ba talaga, Panginoon? God will confirm kung ano yung plano niya sa'yo. Actually, may bits and pieces nang nire-reveal si Lord sa'yo eh. Pero, He will confirm in 2026. Amen! And hindi ka madidrain. Sabi mo, hindi ka madidrain. Lord, hindi ako madidrain. Hindi ako madidrain, Lord. But God will deliver you into the destiny God has called you to be. Amen! Hallelujah! Sino naniniwala? Praise the Lord! Hallelujah! Parang kaunti. Sino naniniwala? Sabi ko parang wala. Maniwala tayo sa positibong hinahanda ng Panginoon sa 2026. The result of watching and praying as we move from 2025 into 2026, this is our battle cry. In Christ Jesus, I watch and pray to walk in strength and truth each day. My faith stands firm, my heart is fixed. I rise in peace and God's power in 2026. Ang haba, no? Praise the Lord! Sabi niya sa Tagalog, teka lang, kay Kristo Jesus, ako'y nagbabantay at nananalangin upang lumakad ng may lakas at katotohanan, matatag na pananampalataya, matibay na puso, bumabangon na may kapayapaan at kapangyarihan na ibinigay ng Diyos sa akin sa taong 2026. Hallelujah! Praise the Lord! Amen! So sabi niya ganun dito, i-explain ko lang yung tatlong word, I rise. I rise means you are standing up. Diba? I rise. Tatayo ka? Amen? Moving forward or overcoming challenges. Hallelujah. So I rise, ibig sabihin dun sa battle cry natin, I rise, hindi ka matutumba, hindi ka hihinto, magmo-move forward ka at ma-overcome mo ang mga challenges. It's about renewal and victory. Marirenew ka at victorious ka. Hallelujah! Woo! Thank you, Jesus! Marirenew, magiging victorious. Ano naman ang sinasabi sa peace? Ito naman, in peace, kasi tatlo yan na word na malaki dun sa battle cry natin. In peace means your heart and mind are calm, secure, and resting in God's presence, not anxious or afraid. Hindi ka natatakot, hindi ka na gugulumihanan. Hello? Dapat kalmado ka. Bahala si Lord. May kapayapaan ako. Lord, matutulog ako. Ikaw ang bahala sa problema ko. Amen. Kasi ikaw, Lord, hindi ka natutulog, pero ako pagod ang aking physical na katawan. Ako'y matutulog, pero ikaw bahala. May peace ka, matutulog ka. Si Lord bahala. Amen. Hallelujah. God's power means you're not relying on your own strength, but on the strength, authority, and Spirit of God working in you. Hindi ka magre-rely sa sarili mong lakas. Kapatid, tama na. Hindi mo kaya talaga. Kung ikaw lang ang masusunod, yung lakas mo lang, sumuko ka na. Kasi si Lord na ang kikilos. Amen. Huwag nang ikaw lagi ang nasusunod. Hindi, kaya ko to, kaya ko to. Sa pagiging magaling mo, hindi nakakakilos ang Panginoon sa buhay mo. Kasi ikaw ang magaling. Pero alam mo, sa iyong kagalingan, higit pang, that's still a weakness. Kapag ka si Lord ang kumilos, siya ang gagawa. Mas maganda pa ang mangyayari. Amen. So, that's our battle cry, declaring that 2026 will be a year of peaceful strength and divine empowerment. Amen. I am declaring that in 2026, lahat, amen, we will rise above challenges with peace and the mighty power of God guiding and strengthening kayo at ako. Amen. Lahat tayo po ay, amen, tatayo, we will rise, amen, above the challenges. Pero may
may peace tayo dahil naniniwala tayo ang Panginoon, ang kapangyarihan ni Lord ang kikilos. Amen. So tayo po lahat ay tumayo at ating i-declare ang ating battle cry. Medyo mahaba pero punong-puno ng pananampalataya. Then ilalagay natin yan sa ating mga Facebook, ano ba yung tawag dito? Wall o cover para lagi tayong nare-remind. Ano na nga ba yung battle cry natin? Okay? Sabay-sabay tayong i-declare. In Christ Jesus, I watch and pray to walk in strength and truth each day. My faith stands firm. My heart is fixed. I rise in peace with God's power in 2026. Amen. Basahin po natin sa Tagalog and then ibalik natin sa English. Kay Kristo Jesus, ako'y nagbabantay at nananalangin upang lumakad ng may lakas at katotohanan, matatag na pananampalataya, matibay na puso, bumabangon na may kapayapaan at kapangyarihan na ibinigay ng Diyos sa akin sa taong 2026. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Pwede tayong umupo sa presensya ng Panginoon. Meron tayong battle song. Pakinggan po natin yung battle song natin. Ready ba yung ating... okay. Pakinggan natin. Kantahin natin. English tayo ngayon. O, di ba? Hindi na Tagalog. Pakinggan natin yung ating battle cry. Next week, kakantahin na to ng mga music team. Amen. Ngayon, Your peace and passes all I see.
pinaka-importante yung portion na yon, I rise in peace with God's power. Yun yung this year. Pero ang haba niya, pero isa lang ang ibig niya sabihin, magpatuloy tayo sa Panginoon. Amen? Watching and praying. And si Lord na bahala dun sa mga hindi natin alam kung anong, kumbaga, we do not know what will happen this 2026, but one thing is sure, kasama natin ang Panginoon. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Let us just bow our heads and let's pray that as we unveil the battle cry, let's get excited. May participation tayo dito sa bagay na to. Hallelujah. Heavenly Father, salamat po Panginoon sa buhay ng bawat isa na naririto. Hindi aksidente that we were able to listen, we were able to hear your message about the battle cry because Lord, you will gird us, Panginoon, so that we are ready, Panginoon, for 2026, oh God. And pinakamasarap, Panginoon, ang salita mo, ang aming sandigan, Panginoon, sa mga panahong tulad po nito. Lord, we worship you, we adore you, we honor you, Panginoon. Hayaan mo, O Diyos, na ikaw po lagi ang aming pong maging, Lord, priority sa taong 2026, Panginoon. Prepare every heart, Panginoon. Lord, that as we listened, as we heard, Panginoon, Lord, nasa amin po, Panginoon, O God, ang pag-a-apply po nito, Lord. And I declare that this church will continue to watch and pray, Lord God. Panginoon, hayaan mo na hindi ma-put off ang apoy, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Bagkus, Lord, we will hunger for more, Panginoon. Marami pong salamat sa iyo ang papuri, paggalang at pagsamba. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. And kukunin ko na rin po yung pagkakataon. Di pa po tayo tapos because it's first Friday of the year.